Welcome! First time ko lumabas sa aking vlog. Nasa ibang kusina ako, wala ako sa aking bahay, wala ako sa aking kusina. So mag-assemble kami, kasama ko si Patrick! Hi! So mag-assemble kami ngayon ng open tune na kanina pa namin ginagawa. We started at around 10 a.m. 10 a.m. Yeah, 10 a.m. So ito muna, promise yung ano natin, guys natin. So ibig mo muna siya. Menu muna yung isa. Men lang. Tapos ko lang yung stamina ng dilaw ha. Sige. Okay, stamina ng dilaw. Chef, paano ka ba nagsimula, Chef? Paano ka nagsimulang mag-cake? Paano? Actually, paano ba ako nagsimula mag-cake? Nung college, ang gusto ko talaga fine arts. Yung wala akong idea na ito yung magiging bread and butter ko at the end of the day, na ito yung ginagawa kong hanap buhay. Pinilit lang ako. Baka mapalood ng kuya ko to. Pinilit lang ako ng kuya ko. Pinilit ako na mag-HRM. Kasi si kuya nasa barko noon. Parang susunod daw ako kay kuya sa barko. Maganda. Dati kasi sobrang in-demand ng HRM. And then, up until now naman, in-demand pa rin yung HRM. For cruise, for hotel, for barko. Yung floral tape, kailangan natin yung stench. Tapos huwag mo siyang huwag mo i-twist yung wire. Yun, mali ako. Huwag mo i-twist yung wire kasi kakapal yan ng kakapal. Okay. Simula sa taas, o katulad nito. Pwedeng medyo bago mo na, tapos i-push mo na lang pataas. Okay. Meron na bibigyan itong yellow na. So my students, ito yung artist namin. Meron tayong mga white. Unfortunately, wala akong dilaw at the moment. At yung mga white, pwede natin siyang kulayan ng focus. Ayan. Pwede natin siyang kulayan ng dilaw. And inaanin siya nita. Pababa, pastay. Para manipis na yung tape. Baka lumipat lahat ng laman yan dito eh. Ha? Yung lahat ng laman ng Tama na. tape mo. Nandito na lahat, gano'n kapal. Kaya nga pala kalahati lang yung ginagamit natin para manipis na yung manipis na yung tape natin. And then, ikutan mo pa sa ibabaw. Ibabaw pa. Isa pa. Isang ikot lang, and then kakabitin natin itong mga stand mo. By the way, balik tayo sa kanina. Ano yung pinag-uusapan natin? Paano, ano ba yun? Paano nagsimula? Paano ka nagsimula? Nagsimula to nung nag-HRM ako na medyo mami, baka magalit si mama sa ako. medyo labag sa loob. Huwag mo na tuloy mo lang yung tape. Talaga? Oo. And then, nakilala ko yung mga friends ko from the same course, same college. Tapos late enrollee ako noon. And then yung mga hayop. Anong ginawa sa'yo? Huwag mo na tape. Merong cake competition that time. Okay. Parang intersection lang siya. Hindi naman siya malaking competition. Sa loob lang siya ng school. Stretch mo pa. Sa loob lang siya ng school. Ito muna. Ayun. And then isang kabel, ikot. Mamaya na natin bubukain. Sige. Tapos ikot ulit. Tapos kapag na-complete na yung tatlo, saka natin siya itatipa baba. So, ayun, sinali nila ako for a competition na wala akong idea kung ano yung competition na yun. And then, doon na yun nagsimula yung yung interest ko sa cake deco. Tapos simula noon, power research, YouTube, tapos mahina pa yung internet that time. Yung loading, logging, hindi pa gano'n kabilis yung internet that time, but ang kinokollect ko before mga pictures ng cake, so every time na may makikita akong cake, pinapag-aralan ko siya kung paano siya gawin. Ayun, so doon na-develop yung interest ko sa cake deco. Doon mo nagamit yung yung pagka-artistic mo. Artistic. But before gusto ko mag-paint, gumawa ng sculpture, but masaya naman ang cake deco. Actually, masaya siya. Nakakapagod. Nakakapagod at times, but masaya siya. And then, after noon, from college, pinapadala na ako. Nung nanalo kami doon kami napansin ng mga prof sa school namin, sa Lasal. And then, binibigyan na kami ng mga special training para sumali sa iba't ibang competition outside school. And then, doon na nahasa. Galing ng history mo sa cake.
Tapos lalagyan mo ulit ng tape. Before tayo magkabit ng anything dyan sa ating base, lalagyan mo natin siya ng tape ulit. Ulit. Oo, tape ulit. Isa pang ikot ng tape. Lagay ko na ka? Oo, isang ikot ng tape. Ikot mo na. Ikot mo na. Tape mo na. Ay, oo nga. Sorry. One, Kaya pala 3, 4, sinabi mo kakapal talaga siya. Oo. Nakakapal yan. So, nakakabilib, di ba? Saka nakakabilib kasi lumabas na siya dito sa video na to. 6, Diba? 7. Hindi siya lumalabas, di ba? First time ko to. First time ko lumabas ng video. Pinilit lang ako ni Pat. Paano ba yung insert yung clip mo Mag-vlog doon? ka. Sige, mamaya. Nag-vlog na ako. Nag-start na ako ng vlog ko. Actually, meron na. Parang running for... Ilan ba na ba yung vlog ko? Check na natin. Okay po. Yung mga estudyante pa rin. Pasok na. Si Van. Hi, Van. Pasok na siya. Siya naman to si Chef, di mo malaman. Hindi naman mahihiyain. Ayaw naman tumapat sa camera. May ano sa camera. Camera siya ako. Tama ba ako, Chef? Parang malaki na to ah. Ay, saan ka ba kumuha? Dito. Ito, Hindi ko nakita. 5 muna yung maliit. So for my students, reviewer na rin to. Huwag masyadong kasi. Pantay-pantay. Ayun. Like na sila. Tapos ikot. Habang may ikot mo, stretch mo yung tape ha. Tapos yun, continue. Oo. Ano ba kinukwento ko? Ayun, nung... Tapos... Tapos? Iniisip ko to kung paano yung kakabit. Oo nga. Kasi nagdadal-dalan tayo habang ginagawa yan. Sige, ano muna. Mamaya natin ayusin yung yung space ng mga pedal. Okay lang naman eh. Yep. Hanggat maaari malapit ka dun sa pinaka-base mo. Yeah. 3, 4. So, ikabit ka lang ng kabit. Tapos medyo alala lang, medyo basa. Uy! Hindi ko tutularan to ha. Naiinip na eh. Yan. Dito lang ako nahirapan. Actually, madali yung mga ang mga non-wired. Ito na yung mga nagawa dyan. Kaya sabi ko sa'yo, ayoko marap sa camera. Nabubulol ako. Ito yung ginawa ni Pat. Focus. Yeah. Close peony. This is an easy close peony. Single wire na peony. Yan. Nagawa namin to. Napatayo namin siya. Ganun kaganda yung recipe namin. Testify! Maganda ang recipe natin. Yes. Mismo. Super easy gamitin, 4 ingredient na recipe, and it dries really fast and beginner friendly. So if you want to know more about our classes, you can follow me on my Instagram at It's Kazar, and you can follow me on Facebook and like my page. Sa YouTube channel mo. My YouTube channel. Dito na yun. Yeah. Ayaw nga Oh, pala. yeah, i-upload ko sa channel ko to. Akin to. Video Kala ko to. naka-live ka. Hindi ako naka-live sa Cake Deco Manila. Yeah. Cake Deco Manila and Cake Deco MNL on YouTube and on Facebook. Page ko rin yun, Cake Deco MNL. Yun din. Oh, yun pala. Mas Cake Deco maganda. MNL. And Sugar Daddy Bake Shop on my business page. Bawas. And tapos tape na siya hanggang ilalim. Pistil na nasa gitna, and then stamen, and then yung petals natin, medium 5, large 7, and then extra large is 9. So, nandun na tayo sa first layer, and then second layer, same lang din. Yun. Anong year ka shop nag-start? Grabe, buhay pa yata dinosaur. Jurassic World. Nag-start ako 2000... With competition, I started 2004. 2004. Oo, 2004. First year ako nun eh. Gifted ka talaga, ano? Ha? Gifted ka Hindi talaga. yun, pagkakataon yun. Kasi wala silang makuha dati. Isipin mo, competition ka. Hello Donna, hello Julius. Yan, Jeneline, yan, yung mga kasama ko nag-tape noon. Sila. Isipin mo, competition ka agad yung inuna, no? Yeah. Idol talaga eh. Hindi yun, wala lang sila makasama that time. Boring sila, Oh, gano'n. hindi naman bored, wala talaga sila makasama. So ikaw lang yung iniintay nila. Ay. Nagap na ako ng Yan. Crystal Channel. Yan. Subscribe nyo po para sa mga dagdag kaalaman nyo sa paggagawa ng cake. Hindi siya mag-focus, my God. Cake Deco Manila. Cake Deco Manila. Yeah, Cake Deco Manila. Yung mga content ko. Yan. So
So 579 tapos ano, after ng 5, 3, competition 4. na yun, we were lucky na yung kalaban namin that time, nagkaroon ng problema yung fondant nila. I'm not really sure kung nagkakrak yung fondant nila that time eh. Parang di ba nangyayari yun pagka sobrang lamig? Yun ba yun? Actual ba yung paggagawa nyo? On the Live, spot. on the spot? On the spot lahat. Di ba nangyayari yun minsan pagka sobrang lamig, chef? Tama ba? Kasi dati wala pang ganong karaming resources with cake. Dati, kasi dati yung cake sobrang labor of love eh. Wala kang ibang mabibilang tindahan kundi Divisoria, Cubao, at saka PF Homes. So kung gusto mong gumawa ng cake, wala kang choice kundi lumuwas ng ganung kalalayo. Wala pang mga online store, wala pang malalapit na 5 lang siya? 7. 7? 579. Yeah. Walang malalapit na tindahan. So, that time, wala pa yung mga tilos, wala pang mga murang ingredients, wala pang murang mga tools. So, ayun. And then, Parang hirap pa noon, ano? sobrang hirap before. Tapos kung magka-practice ka ng fondant, ang mahal, super mahal. Even yung mga gamit. I remember nagsimula ako, not with rolling pin, but with bote ng wine. Oh? Oo. Ganun ako nagsimula. Bote ako ng wine nagsimula, hindi ako nagsimula sa rolling pin. Grabe ka. Oo, nagsimula ako sa bote ng wine, tapos halos gabi-gabi. Yung Meron akong... sa kagustuhan mo talagang matuto. kasi nainganyo ako yung nananalo. Masarap lang yung feeling ng nananalo ka. Abi, syempre. Pag panalo ka, And then, napansin na kami ng school. Again, napansin kami ng school na ito medyo passionate yung mga estudyante na to sa mga ginagawa nila. So, they decided na isaba kami sa competition. Ang first na panalo ko was, first year ako noon, that was first year, second sem, sa Baguio. Baguio Salad Bowl Festival 2005. I think 2005 yon. Part ng Panagbenga. Festival. so puro flowers yun. Hindi pa ako marunong mag-flowers that time. Ang labanan nun, pasarapan ng cake. Tapos, ano lang kami, yun yung unang sali namin. 4 na kategorya yung sinalihan namin. Ay, yung 2 kategorya yung sinalihan namin. 2 professional. 2 kategorya yung sinalihan namin. Pero ang entry namin 4, tigda 2 per category. Tapos, sa 2 category na yun, last na lang nag-first and second. Nag-first yung kasama ko, si Donna. Hindi ako. Okay lang. At least, Okay di ba, lang. kasama mo? At saka one team kami eh. One team pero nasaktan ako doon. Hindi. Hindi, one Part team yun. tayo. Oo nga. Di ba? So, ano tayo sa last battle na ni Pat? So, 9, 1, 2, I think sakto to eh. Ingat lang ha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Mga pala to si Chef ha, magta-travel vlog to. Abangan nyo. Hopefully, September. Actually, may mga plano kami mag-travel vlog, pero parang mahal eh. Hindi, ang mga side trip namin, kapag nagtuturo kami sa malayo, like Bicol, kasi minsan nakakatamad. Umamin, may whistleblower. Nakakatamad kasi at minsan andun ka na. Minsan kasi pagod ka. Hindi lang pagod, enjoy mo yung enjoy mo yung instead na nagkukumahog ka na kumuha ng camera. There are times na mas masarap enjoyin mo lang yung moment. Pero alam mo, Chef, mas magsaya kung nakikita nila yung mga ginagawa mo. Di ba? Mas interesting, di ba? At least alam nila, oh, grabe naman, trabaho na. Tapos, nakapag-video pa si Chef. Siyempre, iba yung nakikita nila eh, di ba? Di ba? Oo, nilalaglag ko sarili ko sa vlog ko. Iba yung nakikita nila yung ikaw, kung paano yung... Pero masarap nga yung yung mga side trip namin after classes. So, yung first, Bicol namin was in Buhi. Third na yata namin yun. Saan yun? Third class namin, Buhi. Part siya ng Bicol. It's somewhere between, somewhere between Naga and Legazpi. Nasa gitna siya, gitnang bayan siya. Naga kami, Chef. Di mo Naga natatanong. kayo. Ay, maganda sa Naga. Kaya sa next month, September, yeah. Kami ng first week sa Legazpi, yun. Hindi nasa Buhi na kami, so may mga estudyante na gaya kasi nagtatanong kami kasi saan pwede mag-side trip. And then, actually we were planning to do travel vlog kung nag-download na ako ng app, bumili na ako ng mga app. And then, nung nandun na kami sa area, super ganda ng lugar na parang na-mesmerize kami.
Parang na-enchanted kami doon sa lugar na sobrang ganda. Huwag na lang tayo mag-vlog, enjoy na lang natin ang lugar. But, we made a promise na babalik kami doon and we will do a travel vlog kung magkano talaga mag-dinasters and how to get there. At hindi ko alam na nag-exist pala yung yung lugar na yun. Super ganda. Malay mo, di ba? As One of these days, yung mga viewers mo, mapuntahan nila yung mga napuntahan mo kasi dahil sa sinabi mo yung idea, kung paano sumakay sa ganito, kung paano makapunta sa ganito, di ba? At saka one of the perks of teaching is bukod sa you able to meet a lot of people, you were able to meet a lot of people, nakakapag-travel ka. Saka nakatulong ka pa sa kanila. Bukod doon, you also learn. Kasi during kapag natuturo kami, ang dami namin natutunan. Super dami namin natutunan. Yung mga maliliit na mga good practices ng mga baker na absorb namin, na-apply din namin, and na-share din namin sa iba. Yun ang kagandahan, no? Oo. Ang ganda yan actually, mas gusto ko. Hindi ka lang nakagala. Mas gusto ko yun sa ganun. Mas maganda siya, yung basag. I mean yung yung shattered yung petal. Ang ganda rin. Oo, mas maganda siya, promise. Kasi kanina pa namin itong pinagtitisan. Pinagtitisan na ko ang gagawin namin sa peony na to. Ingat na medyo maalog pa siya. And, yun lang. Yun lang. Pero masaya mag-travel. So ngayon, Chef, malakas na yung loob mong marap sa camera. Diba? Parapin nyo na sa camera. Ay ba naman, magbibideo kamay lang. What's up mga kakamay? Sayang naman ang sayang naman ang aking mga overhead na what do you call that? Yung overhead na mga stand ko. Mahal-mahal lo. Para magamit. Oo. At saka actually mga vlog ko naman na yan, syempre nakaka-entice yung nag-monetize yung account, you earn, but at the end of the day, parang mas masarap lang mag-share. Yeah, wow! Mas masarap mag-share. Actually, mas masarap mag-share. But, I have to say sorry dun sa mga nagpangakuan ko ng ibang flowers like mga roses and ibang mga flowers. Kasi, just to be fair sa mga estudyante ko, hindi muna namin siya isasama sa mga tutorial ko next time. Maggagawa ako ng ibang set ng flowers na gamitin nila sa cake pero hindi siya part ng aming syllabus. Yes, ma, Chef. Yeah. Meron akong succulent nasa phone ko na siya. Hindi ko na siya na-edit pero tapos ko na siyang i-shoot. At saka yung close peony ko, tapos ko na siyang i-shoot. Hindi ko na siya na-edit. Nakakatamad ba mag-edit? Hindi naman talaga nakakatawa. Kasi yung laptop ko sira, may sumira. Merong isang batang sumira, pangalan ay Van. May sumira ng laptop ko. Ayun. Kaya ngayon nga, cellphone, napakahirap mag-edit sa cellphone. Sa iPad naman maliit ang memory. Yun, finally! Tapos na? I'm done! Yeah. And So, pakita mo sa kanila yung mga nagawa mo. look guys, Yan ang kanyang open peony. Baka malaglit ha. Open peony. Medyo basa pa. Yung mga outer petals. Yung open peony natin kapag natuyo siya, when totally dry, kasama yung mga wire, everything, that would be around 45 grams. So, hindi siya nakakatakot itusok sa cake na malaglag or masira yung cake mo. So, magaang yung mga flowers natin. One is totally dry. ito yung iba po na tinuro sa akin ni Chef Kaysar. Yeah. Click. Click. At focus. At liwa ka. Ayun. Yan. Yan po. At ayan po. Rose peony, open peony, rose. Callia lily. Callia lily. Kasi meron siyang cutting, hindi alam kung paano gamitin. Sayang eh. And then meron kami mga filler na nagawa na hindi namin nakulayan. But it's okay. Mga Maybe filler. next time. Maybe next time. Ay, madali naman siyang kulayan eh. So marunong na siya magkulay. Maybe he will post it and I will share it. Yeah. Kapag nakulayan yan. Subscribe nyo po si Chef Kaysar. Marami po kayong matututunan. Promise. I hope nag-enjoy kayo sa oras naming dalawa. And it's past 7 na. Yan po. It's past 7 na dito and I have to go home na sinaik ako ngayon and uwi pa ako ng inos. So I'll see you on my next vlog. Bye! Peace out!
Yeah.